usapan natin 'tong final stretch, okay? Ano bang mga dapat asahan dito sa mga huling araw? Actually, less than 2 weeks, 'di ba, before the midterm elections. Base sa karanasan ninyo sa pagpapatakbo ng mga kampanya, ano ba yung mga inaasahan dito sa ganitong period? Naku, marami na yan. Tama yung nakalagay, balyahan, bakbakan, laglagan. So 12 days to go, no? Officially by tomorrow. Sa ngayon, ang focus na kasi ng mga kampanya, lalo na sa lokal, tsaka yung, well, for national position tsaka local position, meron kasing phase na ang nagli-lead ng efforts dapat ng isang kampanya is yung communications, di ba? Mm, Marketing, political communications, kung ano pang gusto mong itawag. Or traditionally, ang tawag namin dyan is yung air war. Diba? So, mm, minsan TV, radio, broadsheets, ngayon online, social media, air war yan. So, that's the air campaign. At a certain point ng isang kampanya, ay mag-shift na, magha-handover na as lead ang communications, i-hand off na yan dapat sa ground team. So, anong mm. ibig sabihin nun? 'Di ba? So, meron na kasi na lalo ngayon sa panahon 'to, no, 12 days to go na lang, kailangan siguraduhin ng mga nagpapatakbo ng kampanya na yung makinarya nila ay tumatakbo at tumatakbo ng maayos, 'di ba? So, kapag national candidate ka, ibig sabihin nun, marami kang mga relationships na binild with governors, with mayors, 'di ba, with congressmen, na dadalhin ka sa kanilang lugar, whether it be your isang distrito, isang munisipyo, isang city, 'di ba, or kaya sa probinsya. So dapat naka-lock in na 'yan sa ngayong panahon. Ang interesting kasi diyan is syempre maraming limitado lang naman ang number ng boto, 'di ba? Hindi naman Mm. 'yan multiply. Alam alam ng ano 'yan, alam ng mga kandidato 'yan tsaka ng mga campaign manager nila. So, the first thing na dapat mong matutunan kung gusto mong pumasok sa politika, you must learn how to count. Dapat marunong kang magbilang. 'Di ba? Anong ibig sabihin nun? Okay. Kailangan alam mo kung ano ang hinahabol mong number ng votes para makapasok ka sa isang posisyon. 'Di ba? Magna-number 12 ka ba? Ilan ang kailangang boto para maging senador ka, pumasok ka sa Magic 12? Ilan nga ba Ilan 'pag senador? Ilan ba yung safe number 'pag senador? Dati, nung nandiyan pa ako sa arena na 'yan, ang hinahabol is yung mga 16, 17, 18 million. Safe na 'Yon, yon. medyo safe na 'yon. Noong siguro sabihin na nating mga 6 years ago, safe na 'yon, Okay. papasok ka na. Kasi siyempre tinitignan mo yung trend 'no, nung mga nakaraang eleksyon. So, ilan yung mga botong nakukuha nung nasa Magic 12. So, Mm. somewhere there in between, ipo-project nyo kung kasi siyempre every election nadadagdagan yung numero ng botante, ng registered voters. Tsaka yung Tapos turnout. nagkakaroon din, yes, oo. Tsaka yung turnout, titignan mo rin midterm ba yan or presidential kasi traditionally mas mataas ang turnout kapag presidential election. So yun yung mga bagay na kailangan tinitignan. Marunong kayo dapat magbilang. So ngayon, kung meron ka na nung figure na yon, nung X mo, kailangan iisipin na ng team mo, saan ba natin kukunin yan? Sabihin na natin the magic number is still 18 million, di ba? Mm. Saan yung kukunin yung 18 million na yan? So doon na papasok yung may baluarte ka ba? 'Di ba? Congressman ka ba dati? May paghuhugutan ka ba ng boto? So kailangan pag-iisipan na ng team, ng ground team early on kung saan natin kukunin yung mga boto na hinahabol Mm. natin. Sorry, tama ba So, yung sense ko ano 'no, na yes. at this stage sa campaign mas nagma-matter na yung political machinery? Yes. Yes. So dito na yung Ah, mga mm. negosasyon, yung usapan kung kunwari magic number na lang kunwari is 20 para safe. Saan ba ako huhugot ng 1M, 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 1M o kaya 2M? Yes, oo. Pero dapat alam mo na yon, hindi yung 2 weeks to go ha. Dapat Okey, mga dati na. November pa lang. Oo, dati na. Pero ngayon kumbaga, gina-guard mo na lang yung mga sabihin mo ng mga in-identify mo. Sabihin natin kunyari sa Zambales, sa ganitong distrito kukuha ko ng 100,000. Meron akong alam kong magsu-support sa'kin ng 100,000 votes diyan or what not. So ngayong panahon na 'to,
ano na yan, sunugan na ng telepono yan, 'di ba? Halata yung age ko kasi gano'n yung call ko, hindi ganito. So, Hindi nga ako um, maka-relate, ano ba ibig sabihin nun? sorry, Ano bang tawag dun? ano, yung sa mga panahon kasi ni Alan Herman, ganito, eh. So, ginaya ko lang si Alan. So, Ganun yata tawagan sila, niya eh. yan talaga. Pinaalan ganun yan, eh. Ay, hindi ba yung nag-aano ng kalapate? Anyway, Ay, sorry Alan. kay Senator Edo yun, Edu, kalapate. yung kalapate. Akala Tsaka ko may yung pinapatakbo para mag-announce sa isang komunidad. oo, oo. Oo. So, gano'n, oo. Panahon ni ano yun, ni Sen Edu yun. So, ngayon yung panahon na sinisigurado mo na yung mga nagpromisa sa'yo o yung mga nangako sa'yo ay, totoo doon sa pinangako or dun sa usapan niyo. Kasi siyempre, yung last stretch or final stretch, marami ring ibang gustong kumuha nung naipangako sa'yo, 'di ba? So, diyan Okay. na pumapasok yung sumbatan na, "Uy pare, tinulungan kita nung ganito ha. Nung hiningi mo sa'kin 'to, binigay ko." 'Di ba? Papasok na yung sumbatan, papasok na yung sulutan, papasok na yung, um, "Isa lang naman ako, singit mo na." 'Di ba? Okay. Kung magse-straight ka, "Isa lang naman ako, okey siyang isa lang slot naman, tumutoo ka naman dun sa 11." So, these are conversations that are happening as we speak and will So, continue to happen. okay. Ito rin yung stage na nire-raid yung ano, yung support base or perceived support base ng mga ibang kandidato. Kasi interesting to, no? 12 naman yung pipiliin, eh. Hindi naman to isa lang, eh. Hindi siya one-on-one. Oo. So, kunwari ako nasa 13, nasa 14, pwede akong mang-hijack o mang-raid ng mga base ng ibang kalabang ko na balyahan para dun sa final slot. Ganun ba yan? Yes, oo, pupuwede. So, kanya-kanyang diskarte 'yan kung papaano. Kasi siyempre minsan hindi naman probinsya or hindi naman buong probinsya or buong distrito yung pinag-uusapan niyo. Minsan ang usapan can be as granular as, "Bigyan mo naman ako ng 2 or 3 barangay." Minsan Okay. iba-iba ang approach, eh. Merong, kandidato ng hihingi ng wholesale, minsan merong hihingi ng yung medyo steady lang, sakto lang. Meron din na ang strategy is bara-barangay in many places. Baka marami sila talagang kaibigan, marami silang mga nakasama na noon. So, ang hihingi nila is minsan down to the barangay level. Pwede bang magpayami yung, let's say, local official na meron talagang matinding clout dun sa lugar? Wala, political family. Pwede ba siya magpayami? Pwede niya sabihin, 3 kayong lumalapit sa akin, eh. Pero talagang naka-commit na ako sa dun sa 12, eh. Pero pwede kong pagbigyan yung isa sa inyo. Pwede ba siyang gano'n, magpayami? Tapos, tawag dito, pigain niya kung saan siya mas makakakuha ng advantage o ganansya. Oo, siyempre. Siyempre, all the time. Meron diyan ginagawang lalo 'pag, wala kang kalaban. Kasi Mm. siyempre ano ka na lang, eh, charming ka na lang dahil, panalo ka na, eh, 'di ba? So merong mga ganyan na ang fino-focus nila is, sino bang susuportahan ko? Kasi siyempre may iniisip ka din, eh. Ano naman yung pabor ko pagkatapos? O suportahan kita ngayong eleksyon na 'to, wala naman akong kalaban, deliver ko 'to sa'yo. Anong kapalit? Um, oo, siyempre, anong usapan natin, 'di ba? So oo, maraming ganyan. Minsan meron naman may kalaban pero, halatang runaway yung panalo. So meron talagang mga puwesto na ano na, kumbaga sitting pretty na lang sila, nag-iintay na lang sila ng botohan tsaka ng bilangan, tsaka ng proklamasyon.